Miss Ana. What po. brings you here? Ano po kasi, nakakahiya mo po, pero alam mo yun, parang ang arte ko pakinggan. Pero kasi, natatakot talaga ako kung yung sa mga pusa. Nakakatakot talaga siya. Tsaka, yung mga kaibigan ko, sabi na, ang arte-arte ko lang daw. Pero kakaiba talaga siya eh. Nakakatakot talaga siya. Yung palapit pa lang yung pusa, parang hindi na ako makagalaw. Nasa ano lang ako, statue na lang ako sa gilid. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya, lumapit ako sa'yo para sana matulungan mo. Kasi gusto ko rin naman talagang mawala yung takot ko sa pusa. Kasi di ba, nakakaingit yung iba na talaga nag-aalaga sila ng pusa. Parang ang saya-saya nun. Sabi nila, stress reliever, yung mga ganun. Hindi naman ako makahawak, mas na-stress pa ako kung nakakita ko ng pusa. Gusto ko rin sana nakakaingit sila tingnan. Sa totoo nga naman po. Pero may marirecall po ba kayo na specific na situation na nag-trigger sa inyo kung bakit nagkakaroon kayo ng dislikeness sa pusa? Siguro kasi, alam mo kasi, sa amin sa probinsya kasi, pag natitinig ka kasi nung yung sa isda, natinig ka, kunin mo nito yung pusa, tapos gaganon-ganonin mo dito. One time, natinig ako, tapos pinagano'n ng pusa, sa pusa, naipit siguro yung pusa, bigla niyang kinalmot. Then, from then, parang, na ako, pag nakita ko ng pusa, parang, nag-aano na agad yung, alam mo yung parang nag-aano yung laman mo, gumagalaw ng ganon. Talagang, kakaiba siya. So, sabi mo sa kahit na mahawakan mo yung pusa, andun yung takot ko na parang, nanginginig ako na ayaw ko na malapitan. Yung papunta pa nga lang, sabi ko, pwede papunta pa na tayo, parang, naninigas na ako, hindi na ako makakilos. Kaya, yun. So, base po doon sa mga sitwasyon na nasabi niyo, ganito po, i-rate po natin sila base kung gaano po kayo kataas yung pagiging kabago niyo po dun sa nararamdaman niyo tungkol sa, yun nga, sa pusa po. Kunwari po, dun sa, ano po yung una niyong sinabi? Papunta pa lang yung pusa. Opo. Ano na, hindi na ako makakilos. Kung i-rate niyo po yung pagkakaba niyo po from 1 to 10, gaano po yung nararamdaman niyo? Siguro nasa mga 6 na ako kasi dahan-dahan kayo lang yun na parang as maganda pag may kasama ka kasi inutulak mo yung mga. May iba pa po bang sitwasyon na nag-trigger kayo sa pusa? Wala naman, naalala ko yun lang yun eh. Tapos, hindi ko lang alam kung bakit na gano'n na yun katindi yung takot ko sa pusa. Pero yun lang talaga yung naalala. Na minsan po ba nahawakan niyo na po ba yung pusa or nakalapit sila sa inyo na hindi niyo nagustuhan? Oo naman, Kaya yung parang natakot po kayo. alam mo yun, di ba? Yung pusa, pag yung malapit sa sige linkis na linkis, parang sa balat, yung hairy, nag-aantatayo talaga yung mga balahibo. Yung mga ganun. So, alam ko yung pakiramdam na ganun. So, parang, isa rin siya sa, pag, pusa, hindi ko makokontrol yung ko. Yung sa katawan mo, yung ng katawan, hindi ko makokontrol. So, base po sa mga sinabi nyo, pwede po tayong magkaroon ng method dyan na para masolusyonan na unti-unti nyong magkaroon ng pagkakakilanlan sa pag-recognize nyo sa pusa. Ayan. Na sa tuwing nilapit yung pusa sa inyo, hindi na kayo magkakaroon ng pakiramdam na kakabahan or yung hindi nyo maipaliwanag kung bakit ayaw nyo doon sa pusa. So, magkakaroon po tayo ng method na deep breathing po muna. So, bago ko po i-introduce sa inyo yun, mag-deep breathing po muna tayo and then introduce ko po sa inyo yung mga bagay na malapit sa texture ng pusa. Kunwari po yung sa balat, ganyan, yung mga bagay na malalambot. Kasi baka isa po yun sa mga dahilan kung bakit
meron po kayong kaba na nararamdaman kasi yung feel po ng balat nila, pagdadapo sa inyo, or yung parang, yung itsura po nila. Kaya po siguro na kakaramdam po kayo ng anxiety. Ika nga. So, let's start po. Close your eyes po. And imagine yourself in a safe space. Now, think about the traumatic feel that hindi naman po ganun ka-traumatic or depende po sa inyo kung paano po ka-intense yung emosyon na nararamdaman nyo. Naaalala nyo na may papalapit sa inyong puso. Sige po. Okay po, open your eyes po. Ano pong nararamdaman nyo base po sa pagtitik po na doon na na-imagine ko na yung pusa, palapit siya sa akin. Tapos, doon pa lang, pag nasa-height ko pa lang na may pusa, parang may pusa, yun na, gigilid na ako. Tapos, yung pakiramdam na parang gumagano-gano na yung kamay mo. May pusa. Hahawa ka na sa gilid ng damit mo. Sa dulo ng damit. Yung pakiramdam na yun parang may umaakit na panginginig. Okay, maintain nyo lang po, relax muna yung katawan nyo. Okay, for 30 seconds. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. So, patong niyo po yung kamay mo dito sa... So, bilang lang po kayo ng 30 seconds. Ayan. Kalmado pa rin po ba kayo? Or nararamdaman nyo rin po, pa rin po ba yung naalala nyo kanina? Okay, kalma. Okay, dito naman po tayo sa moderate anxiety level. So, kanina po kasi, lowest anxiety level po yung ginawa natin kanina. So, ngayon naman po yung moderate anxiety level. So, i-visualize na natin yung mga triggering event. So, now visualize yourself in the situation leading up to which the trigger moment happens. So, focus on your surroundings. Okay. Isipin niyo po ulit na may papalapit na pusa. Pikit po kayo. Ano pong naiisip niyo yung nakaka-apekto sa paligid niyo sa tuwing kakabahan po kayo? Yung mga nagbabago po ba? Habang kinakabahan niyo kayo? Wala naman. Anxious. May nararamdaman pa ho kayo? Medyo. Meron pa. Breathe deeply. Stay for 1 minute lang po. Inhale. Exhale. Okay. Dito naman po tayo sa higher anxiety level. So, re-experience po natin yung triggering moment po na na-experience nyo. Okay. Meron po tayo dito. Imagine yourself in the midst of the triggering event. Focus on your sensation and emotions. Okay, meron po tayo dito isang bagay na malapit po sa pwede natin maitulad sa balat ng pusa or parang pag dumapo po ito sa inyong mga balat, pwede nyong maalala. So, pero hindi po siya ganun ka-intense na matatakot kayo or magkakanta agad kayo na ano. Depende po sa inyo. So, dahan-dahan ko pong paano sa kamay nyo, papadaanin sa kamay nyo para
magkaroon kayo ng So, isipin nyo na papalapit sa inyo yung pusa. So, habang iniisip nyo yun, may experience nyo pag pinalakad ko sa mga kamay nyo yung brush na to. So, malambot lang po ito na brush. So, titignan natin kung may pagbabago ba pag dinampi ko to sa kamay nyo. Okay. Meron po talagang intense na reaction na nagaganap. Okay. Slowly po, slowly. So, kailangan natin dahan-dahanin para magkaroon kayo ng pagkakilanggan. Ano pong nararamdaman niyo? Medyo, yung Ang easy ba? yung sensation na nararamdaman kakaiba. You know, wala lang ako ngayon, hindi lang ako ngayon nakaupo, tatakbo na talaga ako. So, take a deep breath po mula. Okay? Remember, you are safe. Okay? So, gradually po, i-increase nyo yung pagkakaroon ng relax. So, inhale, exhale. So, naramdaman nyo na po yung, parang sensation na, ayun nga po, physical. So, doon natin nakita na mas intense pa yung motion nyo. Okay? Calm down na po ba kayo? May nararamdaman pa po kayo? So, tapos na po yung session natin. So, dito na po tayo sa discussion. So, sa processing, so we will discuss your experience, emotion, and physical sensation. Base po sa naging pagdampi po sa inyo kanina ng bagay na nakakapagpaalala sa pusa, ano po yung naalala niyo? Ano pong pakiramdam? Naalala ko yung alam mo yung time na, kasi hawak ko yung pusa nun bago niya ako makalimot. Yung balahibo niya, tapos yung gulat ko siguro nung bigla niya akong kinamit. Yung pakiramdam na gano'n. At diba talagang out of nowhere kasi parang biglang may masakit na dumapo sa akin. Yung gano'n na sensation. Diba? So, sa relaxation reinforcements, kailangan natin encourage na ma-practice nyo yung pagkakaroon ng relaxation sa system nyo. So, every time na babalik po kayo dito sa session natin, unti-unti natin, gradually, yung pag-practice na iparamdam sa inyo kung ano yung sensation na papalapit sa inyo yung pusa. Kailangan unti-unti para hindi ka talaga kayo po nabibigla. So, kaya kasi kayo nabibigla sa mga bagay na hindi kayo familiar kasi nga, sa tingin nyo, bago sa paningin ko. Hindi siya bago sa paningin. Hindi, di ba yung kasi, yung naranasan sa pusa, kaya siguro yung pakiramdam na yun na kung nakakita ka ng pusa, meron nga trauma, nagkaroon siguro ako ng trauma kasi yung palapit pa lang siya, parang bumabalik ka sa panahon na bigla ka na lang tinalimo. Masakit halibot ng pusa. Lalo na kung yung mga injection. Parang gano'n na, andun yung siguro fight or flight response ng utak ko na ayoko lang maulit yung sakit nun. Yan, yung gano'n. Kaya siguro andun yung Pero po sa mga incoming sessions po nababalik hanggat hindi pa po nyo nakakapag-adjust sa pakiramdam sa panibago kung paano nyo po nakakapag-trigger sa inyong pusa. Unti-unti pa rin po natin ipapractice kung paano kayo mag-react, mag-relax at some point na nagkakaroon kayo ng physical contact dun sa brush. Just the brush lang po. Okay? So, at that point,
unti-unti na kakalmado yung sistema nyo. Matututo kayo kung paano na i-react, hindi na kayo mabibigla. Okay? So, dito naman po sa hierarchy adjustment. So, adjust natin yung mga needed based on client progress. So, yun nga po, kada balik nyo dito, lagi natin gagawin yung pag-practice ng relax. Lagi natin mag-focus dun sa anong kailangan nyo. Dun muna. Hindi na tayo mag-jump sa ibang bagay na yan po, kailangan maging masaya kayo. Kailangan practice muna natin na sa system muna, from within. And then, ayun po, lagi lang po sa session, when it comes to session, I can give you naman not some time na super long para naman hindi kayo bore out sa session natin. Pero at the same time, may mapapractice tayo. It can be on 40 minutes to 30 minutes. It can be two times a week. Depends on your schedule din po, if you can come here. So, mga important takeaways po natin for today is establish trust and rapport. So, yung trust po, syempre nanggagaling po din sa kaharap nyo, ako po as your therapist, na magtiwala po kayo na you're always safe here. Kung ano man po yung mararamdaman yung kaba, takot, or anything, masaya, yung overwhelm, okay lang po maramdaman nyo dito. Safe po kayo. And also, yung rapport, yung pag-exchange po natin ng connection, mahalaga po yun. Na naiintindihan po kayo at naiintindihan din po ko every time na magkakaroon tayo ng session. And also, i-monitor ko po yung mga distress levels nyo, such as pag nasa labas po kayo, bibigyan ko po kayo ng booklet na pwede po kasing magkakaroon din kayo ng mga encounter, hindi natin masasabi na triggering point na may makasalubong pulit kayo ng mga cats along the streets or may mga bumisita kayo sa ibang bahay, ganyan. Pwede natin i-document doon or i-state doon na nakaramdam ka ulit ng ganitong level of anxiety, ganyan. Para sa next session natin, pwede nyo siyang may kwento and then a-adjust lang natin ulit kung paano kayo mag-relax. Okay? So, lagi natin i-ensure dito yung safety nyo po every time na mag-session tayo. So, i-avoid lang natin yung re-traumatization nyo, which is yung lagi natin i-occur na papaalala sa inyo kung gaano ka-anxious yung feeling na yun. Rather than kailangan natin i-focus yung pag-relax. Kailangan nyo kasi matuto muna yung pag-relax nyo muna from within. So, hindi kayo mag-focus kung paano kayo natakot. Parang mag-focus po kayo kung paano nyo ikakalma yung sistema nyo. Okay. So, ayun lamang po. Yun lang po yung mga happenings natin for today's session. Thank you, Miss Anna. Thank you po. Any comments po for today's session? Well, medyo naaano ko na yung siguro pag binabalikan mo, medyo hindi siya ganun ka nakakatakot. Hindi ganun siya nakakatakot. Siguro, kakayanin ito, magbabago. That's good thing to hear naman po na willing po kayo to have a progress on this situation po. So, huwag nyo pong maliitin minsan yung nararamdaman nyo or pwede sabihin sa inyo na iba na it's just a cat, diba? Parang what's the point of being afraid, diba? Or anxious about it. Ang nararamdaman nyo po, yung importante, lagi po yun. It's a mental health thing na it always matters. Lalo na pag ikaw. So, hindi po wala pong mali pag nakakaramdam tayo ng mga bagay na kapag pakaba sa atin, nakatakot, or sobrang saya, naka-overwhelm. So, ayun lamang.